Kamusta po muli mga tambay? Si Kamanong po, ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po para po muling magkomento mga tambay sa ating nangyayari sa ating bansa, lalo sa politika mga katambay. Ito po, ah, napakatahimik po mga katambay. Napakatahimik po ng administrasyon natin, lalo sa issue na pinupukol ni Miss Cathy Binag mga katambay. Sa kabila nun, pati mga media natin, nananahimik. Yung sinasabi nga lagi ni Kamanong, naging pipi na. May busal pa ang bibig at bulag at bingi. Pagdating po sa issue ng Commander-in-Chief at ng First Family, siyempre po kasama ang asawa at ang grupo ng Voltes 5 mga katambay at marami pang sangkot. Ayon po dito kay Miss Binag mga katambay, Miss Cathy. Ito po, sa kabila po noon, iba po ang umaatake po at talagang itinutwist po nila, iniiba po nila ang usapin, inilalayo po sa issue ng droga sa Commander-in-Chief. Ngayon naman po, ito po, pati po ang mga kapulisan natin ngayon, nagagamit na rin po, yata, di umano, ng sinasabing tagapagtanggol para malihis ang issue sa droga ng Commander-in-Chief. Pati mga pulis, dahil nakita natin mga nakaraan, ang Vice President po, ang tinitira po, at talagang na political harassment daw po siya ayon sa Vice President. Ngayon naman po, pagkatapos po sa Vice President, nakatutok naman po ngayon ng isang general po, sa Davao naman po. Ang tinututukan naman po ngayon at magkakaso raw siya, di umano, sa mayor ng Davao mga katambay. At ito ngayon ang tinututukan ng mainstream media mga katambay. Pakinggan po natin ang mainstream media, ang TV5, at komentuhan po natin ang kaganapan at ang pinakaseryoso nila ngayong istorya ay sa Davao, hindi po ang drug issue ng Pangulong Marcos Jr. Ito po, pakinggan po natin. Anong ireklamo ng hepe ng Police Regional Office 11 si Davao City Mayor Baste Duterte? Dahil yan sa patuloy na patutsada nito sa kanya, nag-ugat sa Rigodon sa Davao City Police. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagbabalak na raw kasuhan ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III si Davao City Mayor Baste Duterte na sa patuloy na patutsada nito laban sa kanya. Kasunod na nangyaring balasahan sa Davao City Police kung saan 3 beses pinalitan ng hepe nila at inalis din ang 19 na station commanders noong Hunyo. Paglilinaw ni Torre, hindi libel ang balak ng ikaso sa alkalde pero tumanggi muna siyang i-detalye ang posibleng reklamo. Hindi libel, syempre. Muna ako, I'm not really inclined to file libel cases against people. No, di ba? This is the beauty of democracy and sa itim kong to, sa kapal ng balat ko, hindi na ako tinatablan yan. Let's cross the bridge when it's there. Matatandang mas lumala ang away ng dalawa ng pagmumarahi ni Mayor Baste si Torre. Nagbanta pa ang alkalde na gusto raw niyang sampalin ng regional director ng Davao. Pinagkibit-balikat lang ito lahat ni Torre noong una. Pero pumalag na siya ng tawaging professional na sinungaling ni Mayor Baste. Matapos niyang ibunyag ang umanay irregularidad sa Davao City Police. Gaya ng pangmamanipula umano sa mga blotter para pagmukaing umanong mababa ang mga krimen sa lungsod. On the criminal books naman, criminal law books naman, it can be a basis for perjury. Kaya nga, if you call me a liar and you have the basis for it, sabi ko abogado tatay niya tanong niya, pailan niya ako ng kaso. Kaninang hapon naman, isinagawa ni Mayor Baste at Tingnan nyo, napakatatapang na po ngayon at talagang ang mga kapulisan natin ngayon, ibang-iba na po ang style mga katambay. Mga balat sibuyas na po ang mga general natin ngayon at talagang matapang. Talagang kahit sino po ang humarang at magreklamo at magsalita sa ating mga kapulisan ngayon, lalo pag ikaw isang general, hindi mo na po pwedeng gawin sa mga general ngayon. Hindi katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, may mga general pa umiiyak. Nagpapasalamat, umiyak po dahil nagkaroon po ng isang presidente na katulad ni dating Presidente Duterte na nagbangon sa dignidad at ng nagkakada leche-lecheng konstitusyon ng PNP, bulok na konstitusyon. Nasasangkot sila sa mga kung ano-anong anomalya, di umano, droga, krimen, kidnapping, ang mga kapulisan. Naibangon po ni dating Pangulong Duterte.
at talagang yung pagpapasalamat pa ng mga general at may umiiyak pa sa pagpapasalamat dahil naibangon po ng dating Pangulong Duterte ang kapulisan. At talagang sinuportahan, binigyan, naging modelo ang kagamitan ng kapulisan, binuhusan ng napakalaking budget, pati ang Armed Forces of the Philippines natin, di ba? Sandatahan lakas natin, may mga programa at ang mga gamit natin sa karagatan, halos bago ang naipundar. Hindi man sapat, pero malaki ang pagbabago. Pero sa kabila nun, kasama pa, pati sa pagtaas ng kanilang mga allowances, retirement at sweldo na napakalaki na. Dahil lang sa political will ng isang tatak Duterte. Pero ngayon mga tambay, ang ginagawa po ngayon sa mga Duterte, magmula po sa ama, sa vice, sa mayor, sa congressman, pinakamasamang politiko na po sa ating bansa. Kung saan-saan na po kinakabit, mga katambay. Di ba? West Philippine Sea. You know, meron pang issue sa Pogo, meron pa sa EJK, di ba? Tapos, meron pang issue sa barrel, kung ano-ano. Tapos, ang Vice President, ang dami rin binibintang na kaso, issue na puro gawa-gawa. Pero ngayon, mayor naman po ngayon. Dinadala nila ang issue gamit po ang isang magaling at magiting at napakalinis na general na si General Torre, mga katambay. Napakalinis po ito. Ito po talaga napakagaling din. Talagang alam niya lahat ang nangyayari. Pati po sa Davao, pati daw yung mga figure ng krimen ay binabago at hindi tama. Kaya alam na alam po ng general yan. Dahil ang general po ay isang napaagiting na general, mga tambay. Kaya alam niya nangyayari sa Davao. Kaya nga po ang Davao pinaka-maasensong lungsod sa Davao. Napakalaki po ng Davao. Pero ang Davao City lang ang pinaka, agresibo sa ekonomiya, sa mga pumapasok na mag-i-invest, mga dayuhan man, nung mga nakaraang balita natin, maraming mga foreigner na direkta nag-i-invest sa Davao City. Hindi kaya alam ni General Torres yan. At yung mga tao, yung mga kababayan natin na residential ng Davao City, hindi po kasing galing mag-isip ni General Torres, mga tambay. Napakarami pong nakikita ang problema ni General Torres sa Davao. Pero ang mamamayan ng Davao City, matahimik na namumuhay, matahimik na nakakatulog sa gabi, matahimik na nakapaglalakad sa gabi, tahimik na lungsod, lalo napakaliit ng krimen, napakaliit ng volume na nakakapasok na droga sa kanilang lungsod. Pero sa kabila nun, napakaraming problema nakikita ang isang general, mga katambay. Ang isang General Torres. Napakalaki raw ng problema ng Davao City. Nakita naman po natin kung paano po nila i-political harass ang Davao City, kung ano-ano po. Lahat ng mga pulis na naglilingkod ng tama ron, tinamnan ng kung ano-anong mga kaso di umano, pinagpapalitan ng mga provincial commander, mga hepe ng mga istasyon ng Davao, napakabilis nilang palitan, mga katambay. Di po ba? Ang tanong ni Kamanong, Davao po ba ang worst city ng Pilipinas? Davao ba ang pinakamataas na krimen, drugs, at ang mga tao ron ay kailangan na talaga ng proteksyon ng militar, pulis, na daan-daan ang ilalagay mo mga kapulisan doon. At may mga special forces pa ng PNP na pinagdadala mo ron. Ganun na po ba kagulo ang Davao? At ka-worst na city? Hindi po ba tumitingin sa datos ang magaling na general na si General Torres, mga tambay? Ang pinaka-worst po na city at pinaka-napakataas ng krimen at ng involving sa droga ay ang Metro Manila, mga tambay. Nangunguna po ang Maynila sa pinakamataas sa buong Pilipinas, pinakamataas na krimen at pinakamataas na volume na droga na nakakapasok sa Metro Manila. At pinakamaraming drug addict di umano sa Metro Manila. Pero nakatutok ang ating kapulisan sa pangunguna po siyempre ng general ng PNP chief kasama ang DILG Secretary Abalos. Nakatutok po sa mga Duterte dahil ayaw na nila itong makabalik sa pwesto. Ayaw na nila kasi lahat kasi ng addict
magkakaproblema na naman. Lahat ng mga drogista at saka mga drug lord, magkakaproblema na naman. At yung mga pulis, katulad po ng mga pulis na nagagamit ng mga politiko, magkakaproblema na naman, mga tambay. Kaya pinipilit po nilang pabagsakin, pinupolitika nila katulad nito. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, kaya nangyayari ito sa mga Duterte dahil malalim na politika ito na ayaw na nilang pabalikin sa pwesto ang Duterte. Kaya po pinipilit nilang ito'y masira. Pati mismo ang bayang sinilangan ng mga Duterte ay pinasasama silang pilit sa kanilang syudad. Kung ano-ano ang binibintang, mga paratang, ngayon dinadala naman nila sa kasuhan. Kahit sino namang mayor, mga tambay, kahit si Kamanong ay mayor ng Davao, nakiayos-ayos ng lungsod mo, papasukan ka ng mga ganitong pulis na kung ano-ano gagawin sa syudad mo. Kung ano-ano ang pagpapalitan sa lugar mo. Di po ba? At kung ano-ano sasabihin sa lugar mo. Kung ano-anong investigasyon. Eh talagang mapapamura ang isang mayor. Baka nga masampal ka pa. Kabago-bago mo na general dito sa probinsya namin. Napakarami mo nang alam. Hindi ka malang nag-research. Sa tagal ng panahon. Di po ba? Mula lang nung politika, ipolitika nyo ang vice president na napakaaga. Bakbakan nyo ng bakbakan sa kanyang confidential fund. Nawala na, natabunan na. Di ba? Doon nag-umpisa ang lahat eh. Saka yung hindi pumayag ang vice president na papasukin ng bansa yung mga sinasabing maraming terorista sa Afghanistan na papapasukin sa ating bansa para ampunin. Di ba? Sinalag ng vice president. Nag-umpisa na kayong mag-alburuto. Di ba? Binakbakan nyo na sa confidential fund. Ano ginawa ng ama? Nagalit ang ama. Kinuha nung unit team niyang anak ko. Tapos gaganyanin nyo lang, aapihin nyo lang, pagbibintangan nyo lang, magnanakaw. Eh mas maraming nawawalang pera ngayon sa bagong Pilipinas. Yung project lang na, di ba? Yung project lang na flood control na 5,500, tinangay lahat ng baha. Nawala lahat. Gumagastos ng bilyon-bilyon ng gobyerno, ang taong bayan, ang taxpayer. Wala na investigasyon dyan. Tahimik, mga tambay. Nananahimik. Di ba? Pero ang investigasyon dapat natin tutukan sa Davao. Davao ang pinaka-corrupt, pinaka-worst na city yan. Masama ang mayor dyan. Hindi nagsasabi ng totoong datos yan, ang mayor dyan. Kailangan i-demanda yan. Dahil nagsalita sa akin na hindi maganda yung mayor na yan, i-demanda ko yan, yung mayor na yan. Ganyan po katigas at katindi. At may dignidad ang ating mga kapulisan ngayon. Ang isang general na katulad ni General Torre, mga tambay, na talagang kapitapitagang general, mga tambay. Ito po'y lingkod bayan, mga tambay. Lingkod bayan po ito, mga katambay. Nakita nyo po ngayon, talagang ginugulo nilang pilit ang Davao. Ginagawa nilang worst city ang Davao para mapabagsak ang mga Duterte. Isa pong strategy po yan ng matinding pamumulitika. Komento ni Kamanong, mga katambay. Kayo po, mga katambay, lalo sa mga taga Davao, mga kababayan natin, tinatanong ko po kayo, mga kababayan, lalo po yung mga nakatira sa Davao City, totoo po ba lahat ng sinasabi ni General Torres sa inyong syudad, na lahat po dyan na nanunungkulan ay mga sinungaling at hindi nagsasabi ng totoo, lalo sa datos na ang krimen sa inyo ay ginagawa lang hocus-pocus para maipababa ito at para masabing safe at ligtas ang inyong syudad, mga taga Davao City? Nagtatanong lang po si Kamanong. Para malaman din po ni Kamanong kung sino nagsasabi ng totoo, itong general na si General Torres o kayong mga taga Davao City na maalwan, safe ang inyong pamumuhay, nakakalakad kayo ng gabi at nakakatulog kayo sa gabi na mapayapa, na walang pumapasok sa inyong bahay na magnanakaw, at mga addictus, mga addict, di ba? Kaya nagtatanong si Kamanong para malaman din ni Kamanong kung sino nagsasabi ng totoo, ang Mayor Baste o si General Torres. Kasama na rin po kayo, mga kababayan ko sa Davao City.
Muli po, si Katambay Manong, hihintayin po ang sagot ng ating mga kababayan sa Davao City. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.